Anyong Becky! Day off na naman nga at samahan nyo kami ni Bebe magpa-dentist. Sinundo na nga ako sa bahay at binilan pa ako ng drinks. Kamsahamnida, Bebe! Love, love! Nagkataon nga na magkasabay kami ng day off. May pasok si Baby. Kaya naman dalawa lang kami for today's video. Nakaligo na nga ako niyan at nagbibihis na. Tinanghali nga ng gising si Becky at alam mo na kung bakit. Galor pa mo. Inaya ko muna nga kumain si Bebe bago kami umalis. Pork curry nga yung ulam namin. At luto ni Baby Kapudi. Medyo matagal-tagal nga rin pala akong hindi nakapag-vlog. Sa mga nagme-message at naghahanap ng vlog ko. Eto na nga at itatry ko pa rin gawin. Nabisi nga lang ako at patapos na ang mansyon. Love, love! Actually, tapos naman na talaga ang mansyon. Yung mga utang ko na lang hindi ko alam kung kailan matatapos. Hindi, charot yun. Andito na nga kami sa Itaewon Station. At magsasubway lang kami ni Bebe papunta dun sa dental clinic. May 2 transfer. At 10 station ang aming lalakbayin. 22 minutes nga lang ang expected travel time. At nandito na nga kami sa una naming transfer. Shoota, Becky, hindi ko na nga maalala kung kailan ako last time na nagpunta ng dental clinic. Sa sobrang tagal nga, Koko tayo maglilinis ng ngipin ko. Charot! Ayun nga at hindi pa makismile si Bebe. Kumain ba naman ng matigas na chicharon? Ayun, ngipin na basa. Andito na nga kami sa next train na sasakyan namin. At parehas kami nagulat ni Bebe. Bago nga lang yata yung train na to. Napakaliit. Tignan nyo naman, ayun yung dulo. At eto naman yung kabilang dulo. Ganon nga lang siya kaliit. At lalo kaming na-amaze ni Bebe nung kami sumakay na sa loob. Sa tagal na nga namin dito sa Korea, ngayon lang namin to nasakyan. Shoota, Becky, walang driver. Kaya naman agad kaming pumwesto sa may harapan ng train. At ngayon lang namin nakita itsura ng ilalim ng subway. Napaisip nga kami kung paano nila to kinokontrol. Or nasaan kaya yung driver. Kailan kaya magkakaroon ng ganito sa Pilipinas? Isang station nga lang to at kailangan ulit namin mag-transfer. Bumaba na nga ulit kami at hinanap yung susunod naming sasakyan. Napakabilis nga lang nung biyahe na yun pero na-enjoy namin. At sa wakas nandito na kami sa final station. Dito nga yun sa Girom Station. Kung nasaan yung dentist namin. Nag-mirror selfie pa nga kami ni Bebe. Love, love! Hinanap na nga agad namin yung Palbon Chulgo or yung exit. Matagal na kami nagpapadentist dito. Ever since na dumating pa kami dito sa Korea. Hamak naman kasing mas mura at mababait at nagtatagalog. Sa mga magtatanong eto at ituturo ko na. Paglabas mo nga lang ng exit, dire-diretsuhin mo lang ng lakad. Pwede ka nga rin pala mag-bus. Number 152. Pero nilakad lang namin ni Bebe. Ewan ko ba at nakasanayan na lang siguro namin na every time na magpupunta kami dito, nilalakad lang namin. Pwede nga rin pala yung bus number 104. At kung sasakay kayo ng bus, huwag nyong kalimutang bumaba dito. Girumdong-dongbo Apartment nga yung pangalan ng bus stop. Pagbaba nyo dito, konting lakad na lang at makikita nyo tong building na to. At pagtawid nyo nga sa kalsada, sa gilid lang ng GS25 yung entrance. Ayun nga at Suchikwa ang pangalan. Chikwa nga ang Korean ng dental clinic. Nasa second floor nga lang. Ewan ko ba kung bakit nag-elevator pa kami ni Bebe. At paglabas mo nga lang ng elevator, dire-diretsuhin mo lang. At lumiko lang ng pakanan. Nabanggit ko nga kanina nagtatagalog sila. Eto nga yung dahilan dahil madalas sila sa Pilipinas. Nagbibigay ng libreng dental care sa ating mga kababayan. Sa mga magtatanong ng schedule at eto ipapakita ko na rin. 9:30 to 6:30 nga sila ng Pyong-il or weekdays. At sarado naman sila every Wednesday, Sunday at pag holiday. At hindi mo na nga rin pala dito kailangan magpayeya or yung magpaset pa ng appointment at magpa-schedule. Katulad ng ginawa namin ni Bebe na nag-walk-in na lang kami. Weekdays naman kasi kaya sigurado kaming walang masyadong tao. Pero kung may plano kang pumunta ng Sabado, ire-recommend ko siguro magpa-schedule ka para sigurado. Hinanap na nga yung record namin that time. At eto yung Myeongham or yung business card nila. I-post mo na lang yung video para masave mo yung details. Andyan na rin yung location at yung schedule. Nag-antay nga lang kami ng saglit ni Bebe dito sa lobby nila. Tignan nyo nga si Bebe, feel at home na feel at home. Nakataas pa yung mga paa. At may palibreng kape nga rin pala dito. Love, love! At dahil wala nga rin masyadong pasyente, tinawag na nga rin kaming dalawa. Parehas nga pala kami magpapapasta. Dahil every year, kailangan palitan yung pasta dahil sa discoloration. At sabay palinis na rin ang ngipin. 30,000 Korean won nga lang ang palinis dito ng ngipin. 1,300 sa Philippine pesos. Compare sa Itaewon, 50,000 won. O diba malaking discount na rin yun. Nalinisan na nga ako that time at natanggal na yung mga old na pasta. Sa totoo lang, Becky, ayaw na ayaw ko talaga magpupunta ng dentist. Sumakit na sa akin ang lahat, wag lang ang ngipin. Yan nga at pinapakiramdaman ko yung ilong ko at nguso ko. Namanhid dahil sa anesthesia. Ang tagal ko na nga nakaupo at tapos na si Bebe. Ayan at confident na mag-smile. Wala nang basag ng ngipin. Samantalang ako hindi ko maramdaman yung nguso ko.
Sa wakas nga ay natapos na lahat ng procedure at pinagtatawanan na lang namin ni Bebe yung mga sarili namin. Shoota Becky, ikaw ba naman pagdikitin yung dalawang ngipin mo nang walang space? Paano pa kami magpa-floss niyan? Sa bagay malaking tipid tips na rin yun sa buhay. Ayan nga si Doktora at talagang napakabait naman. Sa sobrang bait nga ay binigyan pa kami tinapay. Bukod sa libreng toothbrush, may pamerienda pa. Lab. Umalis na nga kami ng clinic at uuwi na ng Itaewon nang may magagandang ngiti at confident bungingis-ngis sa video. Nagsubway na nga lang din kami pa uwi. But this time ibang ruta na ang sasakyan namin. Baka nga pala may magtanong pa at hindi ko nabanggit. 20,000 Korean won nga pala ang isang pasta or 800 sa Philippine pesos. Dito na nga pala kami nag-exit sa Samgakji Station at nag-decide na humanap ng kainan sa Itaewon. Kailangan nga rin pala namin magpunta ng Daiso dahil bagong lipat ng bahay si Bebe. Maraming kailangang biling gamit. Pagbaba nga namin ng bus nandito na kami sa Itaewon. Matapos nga ang mahaba-habang lakaran at paghahanap ng kakainan, dito na namin napagdesisyonan. LA Calbee nga for today's video or yung marinated na ribs ng baka. Syempre kailangang matest kung matibay talaga yung gawa ng ngipin namin. 22,000 Korean won nga ang isang order at pang isang tao lang pa rin akala ko good for two na. Kaya naman 44,000 Korean won or 1,900 sa pesos. Wala pa yung rice at drinks doon. Sinerve na nga sa amin yung mga panchan or yung mga side dishes. Of course may kimchi, may myo or yung seaweed, may pokum odeng or yung ginisang rice cake at may tamnoji at pickle na sili. Ang social pa nga ng utensils nila dito at isa-isang nakabalo. Ewan ko ba kung bakit tawa ng tawa si Bebe, nasisiraan na yata. Charot! After nga ng long wait, dumating na yung order namin. Di mo kaya, Becky, nakasising plate. Of course, rice is life. At sinimulan na nga naming timusan ni Bebe. In fairness at masarap naman. Lasang-lasa yung marinate hanggang sa buto. May mga litid nga lang at talagang sobrang kuna. Masusubukan talaga yung mga bagong pasta namin. Kung magtataga, lasa nga lang siyang tusino pero baka matamis-tamis. May konting anghang at maalat. Kaya naman perfect talaga sa rice. Mabibisi na nga si Becky niyan at nagpa-plan ako mag-business. Sa ngayon, hindi ko na alam kung paano pagkakasahin yung oras ko. 12 hours na sa trabaho. Sabayan pa ng pag-gym ko. At ngayon kung matutuloy magbi-business pa. Basta abangan nyo na lang mga Becky. Suportahan nyo na lang kung matutuloy. Lab. Sa sobrang sarap pa nga napa-extra rice pa kami ni Bebe. Pinaghatian na lang namin yung isa pero syempre mas marami sa akin. Ginupit-gupit na nga lang namin yung karne at naninibago kami sa mga ngipin namin. In fairness naman sa gutom namin naubos namin lahat. At ang lagi kong reminders, naliligpitin nyo naman kahit papaano yung pinagkainan nyo. Dahil ang sarap sa feelings at sa waiter. Sana all ganito lahat ng customer. At pagkatapos nga namin kumain, pupunta na kami sa Daiso. Kaso nakita namin tong olive yung nakatabi ng Daiso. At parehas naming naalala na may kailangan kaming bilhin dyan. Kaya naman agad-agad kaming pumasok at nagpabango ng libre. Hindi pa nga alam ni Bebe kung ano ipapabango niya. Nalilito pa yan, libre na nga lang. Kailangan ko nga bumili ng wax at ubos na yung ginagamit ko. Kaya naman tinanong ko na agad yung sales lady. At itinuro naman agad sa akin. Kinuha ko na nga agad at binayaran. Samantalang si Bebe super pili ng kanyang bibili. Bibili nga daw siya ng dry shampoo. At tinanong ko kung para saan. Shoota Becky, ngayon ko lang nalaman na meron pa ng dry shampoo. Para sa mga tamad maligo. Hindi na kailangan ng tubig, makakapag-shampoo ka na. Sana maimbento na rin yung dry soap para hindi na talaga natin kailangan maligo. Charot! After nga pumunta na kami dito sa Daiso. One of my happiest place dito sa Korea. Nabanggit ko ang bagong lipat ng bahay si Bebe. At halos wala pa siyang kagamit-gamit. Kaya naman sinamahan ko na rin siyang mamili. At namili na rin ako ng kailangan namin sa bahay. Like niyang tissue at ng kung ano-ano pa. So hindi na naman nga kasya sa video. Kaya naman samahan niyo kami sa part 2 ng day off namin ni Bebe. Bye-bye! Salamat sa pagsama. Annyeong!